Hi, beautiful people. Magandang araw sa inyo. Ito na naman po ako. Please don't forget to subscribe, like, and comment. And huwag niyo sana pong skip yung ads. Kung pamapanood niyo itong aking video nito, tapusin niyo mula umpisa hanggang sa huli. Okay? At si-shoutout muna ho tayo. Number 1 po si Mr. Cesar Mamaling, John Michael, Archie Carandang, J.R. Cardenas, Ruel Marquez, Rega Padaan, Pucholo Catura, Pedro Mario, Basio Ador, Jeffrey Sarangaya, Good Shepherd, Richard Larry, Myla Alvis De Castro, Michael Riquez, Hands-On Backyard, Budi Gadian, JDH Pinagpala Game Farm, and Mr. Alan Aquino, and Mr. J.R. Cardenas. Meron po nagtanong sa akin si Mr. J.R. Cardenas. Ang tanong po niya sa akin ay ito po ang tanong niya. At sasagutin natin ng kapiraso lang ito. Ang puno ito ay medyo mathematics. Ito po. Ito po tanong niya ni Mr. J.R. Cardenas para sa ito. Sir Can, last good PM po. May tanong ako sa iyo. Nag-breed ako this year ng manok panlaban. Tanong ko lang po, nag-breed ako ng 3/4 Gilmore, 1/4 Sweater Hen. Cross ko po sa stag na 3/4 Bulek, 1/4 Sweater. Ano po ba pedigree bloodline composition nila sa Battle Cross? Sana masagot mo po ako, idol. Salamat po. God bless us sa'yo. Okay. Itong 3/4 Gilmore, 1/4 Sweater at 3/4 Bulek, 1/4 Sweater. Ang pedigree nito ay 3/8 Bulek, 3/8 Gilmore, and 1/8 na sweater. Ito ang pedigree nito, kasi itong Bulek at itong Gilmore, hindi natin malaman dito kung alin dito ang magiging dominant. Kung Bulek o yung Gilmore. Kasi ang Bulek kasi ay incomplete dominant ang ibig sabihin. Okay? Ngayon, itong 3/4 crosses sa 3/4, ito ang pinakamaganda. J.R. Cardenas, pag ito ay nagpanalo sa iyo, itong crosses na to, dito ka na mag-lock ng genes. Ito ang sikreto. Ito naman, hindi na sikreto. Ini-elaborate ko na ang ibig ko sabihin. Kasi pinakamagaling to. Itong ginawa mo 3/4, 1/4, bangga sa 3/4 and 1/4. Ito ang ibig ko sabihin. Kasi nga, paliliwanag ko, yung Gilmore at yung Bulek na broodcock mo, pagkaiba sila ng genes. Hindi natin masasabi kung alin dyan ang dominant. Pero ang Bulek talaga, ang pinapaliwanag ko, incomplete dominant ang Bulek. Hindi mo masasabing pag pinros mo sa ibang bloodline, ang lahat yung lumalabas ay Bulek. Hindi ba? Nakaka-experience ka ng lumalabas na pula, may Bulek na itim, may Bulek na puting lumalabas. Hindi talaga siya perfect ang ibig kong sabihin. Pero pinakamagaling to. Ngayon, meron pa akong idadagdag dyan. Kasi, yung tinatawag kong polygenic, kung narinig itong polygenic, yung mga matatalinong mga nakikinig sa akin dito. Ano ho ba yung tinatawag nating polygenic sa genetics? I-apply natin sa breeding. Ang polygenic po, ibig sabihin po ng polygenic, ito po ay multiple traits ng isang manok. Ang ibig sabihin ko, sa paliwanag po madali, di ba nagkakaroon ho tayo ng high station, medium station, di ba? Sa mga magkakapatid, hindi ho pare-pareho genes. Kasi nga ho, merong mababa, merong medium station, merong high station. Yan po ang tinatawag na polygenic. Ito po, itong polygenic na sa isang dugo na isang manok, pag binangga nyo sa ibang klase ng mga bloodline, mas dumadami po yung polygenics.
mas dumadami yung traits. Ganito ho yung ang ibig sabihin nito sa genetics. Ito po yung tinatawag kong polygenics na ibig kong sabihin. Kaya nga ho sa pagbe-breeding, kinakailangan nga ho talaga ay meron kayong a little background of genetics. Kinakailangan kahit konti, mag-research kayo sa Google, tingnan niyo yung mga sinasabi tungkol sa genetics para maging isang magaling kayong breeder. Alam niyo yung pagsi-sex link, alam niyo yung pagko-crosses, alam niyo kung paano gagawin, kung paano kayo mag-selection. Kasi ang polygenic kasi sa full bloodline system, may namalabas diyang miski maliit. Pag kinos nyo dun sa kapatid na malaki, lumalaki din ho sila. Hindi naman ho kamot maliit yung inahin, maliit na rin ho ang anak. Depende nga ho yan, nasa selection nyo ho yan. Tapos meron pa nagtanong sa akin dito na yung daw kanyang multi-time winner na bulik na paano raw i-maintain yung kanya 7 times winner na bulik. Ang tanong niya sa akin dito. Ang masasabi ko diyan, kung nasa iyo po yung original na magulang niyan, madali mong i-maintain yung 7 times winner. Ngayon, kung wala na yung magulang sa iyo at nasa iyo yan, i-breed mo. Ngayon, pag breed mo, ila-line breed mo lang sa kanya. Kung ano yung kulay ng bulik, yung phenotype, yun din ibabalik mo sa kanya. Para makuha mo yung bloodline nung tandang na 7 times winner. Kasi yan, kahit siya mo ibang gayan, talagang mataas ang winning percentage niyan. Kasi nga, nandyan yung tinatawag nating, yung inahin niya na tinatawag nating merong mitochondrial kung tawagin. Yung mitochondrial, bihirang-bihira yun, ibinabato ng inahin doon sa anak. Kaya yung bulik mo, yung inahin niyan, ay meron niyang mitochondrial. Yung bulik na 7 times winner mo, may binatuhan niya ng mitochondrial or mitochondrial kung tawagin sa genetics. Yan ang nakakaroon ng mga binabato na galing sa inahin. Hindi naman lahat kasi ng mga mitochondrial na inahin tapos yung nag-anak, binabato sa anak, hindi birang-bira yung mga tumatanggap. Kaya nga ngayon ako nakarinig niya, 7 times winner sa panahon ngayon, talagang napakahirap nung gawin yan. Hindi ko naman i-line breed mo, gawin mo hanggang 7-8 para may dugo ka nung bulik mo para ma-maintain yung bloodline. Kasi yan lang ang may tutulong ko sa iyo dahil hindi mo naman sinabi dito sa tanong mo kung yan ay talagang merong kung nandiyan pa yung original na magulang. Hindi ko naman masasabi. Ang sinasabi ko lang sa iyo, binibigyan lang kita ng guide kung paano gagawin mo para ma-maintain mo yung bulik na gusto mo i-maintain through the years, as long as you in the sports. Ganyan na gawin mo, tiyagain mo. At saka number 1 dyan sa mga winning line, pagkakaalam ko dyan, 365 scares. Ang ibig ko sabihin dyan, yan ang the key factor niya. 365k rin. Through the years, all around years, kailangan ng manok mo hindi magkasakit. Alagang-alaga mo yan. Kasi ang manok na nagpapanalo kasi, ang number 1 niya talaga, the king niya, number 1 niyan, healthy. Pag hindi healthy yan, malabo tayo. Deg na yan sa basa, ano naman ang mangyari dyan. Hindi lahat kasi ng mga nananalong manok lahat yan healthy. Talagang 365 days caring yan. Talagang hindi nakasakit, tutok ka. Yan ho ang sikreto ng mga winning line ng mga manok. Kasi nga ho, sa competition ngayon, napakagagaling ho ng manok ngayon. Talagang hindi kayo magiging maingat sa pag-aalaga ng manok. Gastos. Pinakamahirap po sa breeding, pag ang season nyo nagkagastos,
nagkagastos na, may sakit, ang mahal ng gamot. Wag ko kayong manghinayin sa bakuna. Kasi yun na ba yung bakuna? Kung mga 1,000 lang naman 4 na bakuna within 1 month di baba nyo na. Kailangan within 30 days na bakunahan nyo na yung mga sisi nyo lahat bago nyo at pasa sa range. Sa amin style, ganun yung sa amin. Hindi naman nagkakasakit. Miski naman ho kayo mag-vaccine ng Palpax, tinatamaan pa rin mo naman ho ng balutong din. Pero kung tama siya ng balutong, sa paa na lang. Hindi naman kamot vaccine hindi na magkakasakit. Hindi naman ho ganun. Meron din kakasakit, sipon-sipon, pero madaling gumaling. Kasi nga ho, vaccinated for all diseases. Yun lang ang aking may papayo sa inyo. Okay. Sa mga bagong nakikinig sa akin dito, sa mga experienced breeder, kailangan magbasa kayo ng mga genetics para matuto kayo mag-breed, kung paano nyo gagawin, yung mga diseases, kung paano sikreto ng pagmamatch up. Tandaan nyo, walang pure lines. Walang pure lines. Lahat ho ng magagaling na manok ngayon sa atin, galing po yan sa crosses. Sila na lang ang gumagawa ng strain. Sila Johnny Jumper, sila Sweater McGuinness. Sila na lang ang nag-compose niyan. Pero sa totoo niyan, marami yan bago nila natanggap sa breeder yan. Sila na mismo ang gumawa niyan. Ganyan ang sekreto niyan Gagawa ka ng sarili mong strain. Pero kung sasabihin mo sa akin kay Johnny Jumper, bumili ka sa Amerika, tapos ibinread mo rito, sasabihin mo Johnny Jumper pure, doon niniwala sa'yo. Alam mo kung bakit? Binantoan mo ng iba Miski ibalik mo kay Johnny Jumper, sasabihin niya sa'yo, that is not my cock, that's my line. Pero tayo, alimbawa, bumili ko ng Johnny Jumper sa Amerika, bumili ka rin ng Johnny Jumper sa'yo, may sarili ka rin farm, may sarili din akong farm, nagbanto ako ng iba, nagbanto rin ako ng iba, paano magiging pure Jumper Kelso? Huwag mo na sabihin pure Jumper Kelso, sabihin mo na yung pangalan mo. Halimbawa, Pedro Kelso. At least sa'yo. Pero kung sasabihin mong, ito pure Jumper Kelso paano nangyari yun? Ang ibig sabihin dinala mo sa farm mo hindi ka nagbanto kahit isa, posible yata. I-strain mo yun. Hindi ba? Ganun ho ang pag-breed. Hindi yung sasabihin, ganito kay Dimper, ganito kay Carol Smith, Blackwater to, ganun pure. Hindi ako naniniwala. Kasi binantuan mo Miski tanong mo kay Johnny Jumper, hindi papayag sa'yo. Kasi bloodline niya yun sa kanya galing. Oo. Pero pag sa'yo dumating yan, at binantuan mo na yan, huwag mo sabihin pure Jumper. I-strain mo yun I-strain mo. Hindi ba? Okay. Pinaliwanag ko lang kung paano pinaliwanag ko sa mga aspiring breeder dito, kung paano magsabi ng mga dinyada, kung paano mag-strain. Hindi sabihin dimper, purit-purit, no. Hindi ba? Hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat sa inyo. At ako'y ngayon yung nakapag-vlog. At ako'y interesado dito sa tanong. At ito medyo mahirap yung pedigree competition. Gawa nga ho ito naman ho hahatiin nyo na sa dalawa. Yung 1/4, sasamahin nyo, divided by 2. Yung 3/4 plus 3/4, sasamahin, divided by 2. You know what, sagot. 3/8 Bulek, 3/8 Gilmore, 1/8 Sweater Hen. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. At ako nakagawa na naman ng isang educational video dito. At sana naman maraming natutunan kayo dito sa aking mga kakunting oras sa vlog. See you later. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Maraming salamat po.